Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay napasabi ang Sword King na kahit na maging asawa nito si Yeonjuka o hindi ay magiging parehas pa din ang kanyang nararamdaman, at ito ay hindi pa siya handa na ibigay na lamang kaagad ang kanyang anak na si Nam Gangyeon. Matapos na mapatingin sa kinaroroonan ng dalawa, ay napasabi naman siya na kahit na ganun ang kanyang nararamdaman, ay walang magulang ang makakayang hadlangan ang kasiyahan na mayroon ng kanilang mga anak. Ang labanan sa riverbank sa lugar ng Yangtze ay sa wakas ay natuldukan na, at dalawa sa mga hundred-headed demonic king ay tuluyan ng mga napaslang, upang magmarka sa unang ulat sa pagkakatalo ng Dark Spectral Sect mula ng kanilang paglitaw. Ito ang unang kaso ng pagtutulungan sa Murem sa kasaysayan ng Order Sect at ng Chaos Sect, kung saan ay ang naging resulta ay natatamasa nilang panalo ngayon. At ang pagkapanalong iyon ay hudyat para sa huling digmaan laban sa Dark Spectral Sect, ang digmaan para sa kapalaran ng martial world ay nag-umpisa na. Sa loob naman ng infirmary, ay nagtanong naman ang ating bida sa nag-aasikaso sa kanya, na nagtataka namang sinang-ayunan ng manggagamot, dahil doon ay napasabi naman si Yeonjuka na mukhang ang lahat ay halos maayos naman ang kalagayan, ngunit ano ang eksaktong kalagayan ng kanyang kasama na si Shin Myung-gak? At kung magagawa pa ba nitong gumaling? Sabi pa nito na gaya ng kanyang nakikita, ay ang mga kasapi sa Justice Alliance ay walang malubhang pagkakapinsala, subalit sa kaso ng matandang si Shin Myung-gak, ay ang kondisyon nito ay kritikal dahil sa tuloy-tuloy na pakikipaglaban bago pa dumating ang tulong mula sa Bandit Union at masyado itong madaming lakas na nagamit sa kanyang martial arts. Kaya naman sa totoo ay mahirap masabi ang kanyang kaligtasan sa sandaling ito, at kailangan na lamang nila na magdasal na may mangyaring himala. Nang bigla naman na pumasok ang Sword King, at tinatanong ang dalawang anak nito na kung ayos lamang ba sila, sabi niya na hindi na nito pa nagawang batiin sila ng maayos kanina dahil sa ang sitwasyon ay hindi maganda ngunit mukhang maayos naman ang kanilang kalagayan sa ngayon, at mukhang naging malakas na ang mga ito upang makatulong sa martial world. Nang bigla naman siyang natigilan ng lapitan siya ng dalawa niyang anak upang yakapin, at napasabi si Nam Gangyeon na hindi na mahalaga ang bagay na iyon, dahil labis silang nagpapasalamat at ngayon ay muli siyang kasama na ng mga ito at buhay. Sa di kalayuan naman habang nagaganap ang madamdaming tagpo sa pagitan nila, ay masaya naman na pinagmamasdan lamang iyon ng ating bida na si Yeonjuka, nang bigla naman na pumasok ang Shattering Heavens Demon Lord at napasabi na natural lamang para sa mga anak ang maging masaya kung ang kanilang ama na inaakala nilang patay na ay muling bumalik na buhay. Matapos ay tinawag naman ito si Yeonjuka, at sinabi na may kung sino sa labas ang naghahantay sa kanya, upang labis niyang ipagtaka. Sa labas naman ay nagkakagulo ang mga tao at napapasabi na kung narinig na ba nila ang balita, dahil sa matagumpay na napaslang ang mga 100 demonic kings, nang napasabi naman ang isa na isa itong hindi inaasahang pangyayari sa kasaysayan ng martial world. Sabi pa ng isa na ang mga halimaw na iyon ay nagawa lamang na mapaslang ng nag-iisang binata na nagmula sa Bandit Union, upang ipagtaka naman ng kausap nito at napatanong kung talaga ba na isang binata lamang ang nakagawang makapaslang ng 100-headed demonic king ng siya lamang, at habang naririnig pa niya ang patungkol sa isang iyon ay mas nahihirapan siya na maniwala. Napasabi naman ng kausap nito na ngayon na napag-uusapan na nila ang patungkol dito, ay noong nakalipas na mga taon, ay narinig niya na mayroong kung sino ang kilala sa bansag na bandidong magaling sa paggamit ng espada, at kilalang kilala siya sa mga usap-usapan bilang anak ng Crouching Dragon Estate na kasapi ng Order Sect. Bukod pa doon ay nang matapos na matalo ang Moonlight Sage ay sumapito sa Bandit Union. Kagaya ng Moonslashing Swordsman, ay ayon sa mga kwento na mayroon din itong pulang buhok na parang kulay ng paglubog ng araw, at kung tama ang kanyang pagkakaalala, ay sa tingin niya ay ang pangalan ng isang iyon ay Yeonjuka. Matapos ng paglabas ng ating bida, ay bigla naman na nagsigawan ang mga tao at isinisigaw ang pangalan nito bilang ang bayani ng martial world, at hindi nila lubos maisip na magagawa nitong matalo ang isang 100-headed demonic king nang siya lamang sa taglay nitong napakaliit na pangangatawan. Sa nangyari ay nagtataka naman na napapatanong si Yeonjuka na kung ano naman kaya ang nangyayari ngayon sa lugar na ito, ngunit bigla naman siyang natigilan nang may nagsalita sa kanyang likudan at sinabi na wala pang isang oras mula nang matapos nila ang pakikipaglaban sa ilang miyembro ng Dark Spectral Sect,
subalit ang kanyang pangalan ay umaalingaw-ngaw na sa buong martial world bilang isang kilalang bayani. Sabi pa niya na mukhang ito ay dahil sa nagawa niyang mapaslang ng siya lamang ang isang 100-headed demonic king, na kung ano na magagawa lamang na mapabagsak ng 5 sa top master ng martial world. Kaya naman ang una niyang matanggap ang liham ay sa totoo lamang ay hindi siya makapaniwala na isang binata lamang ang itinalaga sa pakikidigma sa mga ito, at naisip niya din na mukhang nababaliw na ang Shattering Heavens Demon Lord upang magbigay ng ganung klase ng alok. Subalit nang makita na niya siya ay alam nito na mukhang makitid lamang ang kanyang pag-iisip, kaya naman ay labis siyang humihingi ng paumanhin sa kanyang inasal sa pangmamaliit sa ating bida dahil sa limitado lamang ang kaalaman nito patungkol sa kanya. Hindi lamang nito nagawang wasakin ang malalim na ugat ng takot sa kasaysayan ng martial world, ngunit nagawa din itong magbukas ng bagong kabanata sa pamamagitan ng pagiging bagong may-ari ng Heavenly Evasion Sword Technique. At magmula ngayon ay sa bawat paghakbang nito ay magiging kasaysayan na sa martial world, at siya din ang magsisilbing lampara upang magbigay ng liwanag sa tinatahak na landas ng Jiangho. Kaya naman ay tinanong nito si Yonjuka bilang ang Nine Heavens Sword ng Crouching Dragon Estate at ang Head Sentinel ng Great Bandit Union, na kung maaari ba niyang pamunuan ang digmaang ito laban sa mga Dark Spectral Sect. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maaari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Nagtataka naman sa alok na ito si Yonjuka, kaya naman ay sinabi ng Master ng Order Sect na upang talagang mapag-isa ang Order Sect at ang Chaos Sect sa magulong mundong ito, ay kailangan nila ng kung sino na magiging matatag na sentro bukod sa kung ano paman, kaya dahil doon, siya na anak ng Moonslashing Swordsman, at ang Head Sentinel ng Bandit Union, ang natatanging tao na magagawang malagpasan ang sitwasyon na ito. Kaya naman para sa ikabubuti ng lahat at para sa kanila na naririto, ay maaari ba niyang tanggapin ang napakabigat na responsibilidad na inaalok nito sa kanya, na agad naman na tinanggihan ni Yonjuka at sinabi na kahit gaano pa man niya pag-isipan ito ay magiging sagabal lamang ang bagay na iyon sa kanyang oras. Sabi pa niya na sumang-ayon lamang siya sa ideyang pagsama sa pakikidigmang ito dahil sa utos lamang sa kanya ng Shattering Heavens Demon Lord. Nang bigla naman na may dumating at tinawag si Yonjuka at tinatanong na kung ano ang sinasabi nito patungkol sa pag-atres, sa nangyari ay napalingon naman siya at napasabi na kilala niya ang boses na iyon. Sabi ng pinuno nito sa bandido na nabalitaan niya na ang miyembro ng kanilang bandido ay nagawang matamo ang kung anong pagkadakila upang makilala ang kanyang pangalan sa buong martial world. Kaya naman ay nagmadali siyang magtungo dito at nagawang abandonahin ang kanyang ginagawang pagkukultivate, na sinigunduhan din ng isa na kung ano itong naririnig niyang pagtanggi ng ating bida sa mismong pagdating nila, at mukhang hindi niya magagawa ang makatulog na sa labis na pagkadismaya sa kanyang narinig. Gulat naman na napatanong si Yonjuka na kung papaano silang nakarating sa lugar na ito, na siningayta naman ni Sekiryoshi na bakit mga kapatid lamang niya sa bandido ang napansin nito at hindi ang kanyang kagandahan, upang mapasabi ang ating bida na kung bakit maging siya ay nandito din. Sinagot naman niya ang ating bida na ang pinuno ng Bandit Union ay kasali sa nagaganap na digmaan, kaya naman ay sa papaanong hindi makikisali ang anak nito at tagapagmana. Subalit kahit ano pa man ay bakit tila yata ang isang Yonjuka na walang kinatatakutan sa mundo ay bigla na lamang umatras, at mukhang natatakot na ito. Bigla naman na nagsalita ang Heaven Earth Supreme na minsan pa ay nakaharap ni Yonjuka at sinabi na hindi nito naisip na ang kung sino na nagawang may master ang Heavenly Evasion Sword na kung ano na walang kahit na sino ang nagtagumpay na gawin, ay malinaw na ang batang Yonjuka ang tanging pag-asa ng buong martial world. Sa nangyari ay hindi naman makapaniwala ang ating bida at napatanong kung sa paano nilang naisip na lahat na sabay-sabay na magtungo sa lugar na ito. Sinagot naman siya ng ikalawa nitong kapatid sa bandido na ito ay dahil sa nagpadala ang Shattering Heavens Demon Lord ng mensahe sa kanila, at narinig din niya na sumali ito sa magaganap na digmaan, kaya naman bilang nakakatanda niyang kapatid ay hindi niya hahayaan na tumayo lamang at manood. At dahil nandito na silang lahat ay bakit hindi nila harapin ang mga ito at bunutin ang kanilang pinag-ugatan. Matapos agad naman siyang nilapitan ng pinuno nila sa bandido at tinanong kung natatandaan pa ba niya noong unang beses niyang nakarating sa kanilang Mount Wufeng hideout, at nung makita niya kung gaano siya kaawa-awan ng araw na iyon at tanungin siya nito kung alin siya sa dalawa,
kung sino na kinukuhanan o ang kung sino na nangunguha. Base sa kanyang natatandaan ay sinagot siya nito ng may paninindigan na hindi nito nais na mawala ng kung ano ngayon, at sa halip na palaging kinukuhaan ng kung ano, mas nais pa niya na maging kung sino na nangunguha. Ngunit ngayon ay hindi na siya ang kung sino na kinukuhaan at nangunguha, dahil naging kung sino na siya na nagbibigay ng kagaya ng lakas ng loob at pag-asa sa iba. Kaya naman sa halip na manatili lamang sa Mount Wufeng hideout, ay hindi ba mas maganda na humakbang sila at magpatuloy sa kabuuan ng martial world at maging bayani sa oras ng matinding kaguluhan, at kagaya din ito ng araw kung kailan siya ay naging hari ng Mount Wufeng. Sa nangyari ay bigla naman na natigilan dito si Yonjuka, at naalala ang kanyang nakaraan, habang malungkot sa isang sulok at nag-iisa. Ganun na din ang mga panahon na kasama nito ang kanilang pinuno sa bandido, pati na din ang pakikipaglaban nito sa mga malalakas na miyembro ng Order Sect na nais wasakin ang kanilang Mount Wufeng hideout. Kasama na din ang kasiyahang natamo niya magmula nang mapulot siya ng mga ito at gawing miyembro ng kanilang samahan, at sa kasiyahang natamasa niya na kasama ang mga ito, ay ang kanyang ginawang paglaya sa madilim na silid, ay ang hudyat para sa kanya na lakbayin ang mundo sa labas na itinago sa kanya sa loob ng ilang taong pamamalagi niya sa madilim at masikip na silid. Matapos ay napalingon naman ang ating bida sa mga taong nakapaligid sa kanya, at ganon na din sa mga malalapit nito na mga tao, at napasabi na wala itong masyadong nalalaman patungkol sa kabayanihan o kung ano pa man, ngunit sa suporta ng mga tao na masaya niyang makita, ay hindi ba kabastusan na takbuhan na lamang ang sitwasyong ito. Dahil doon ay masaya niyang hinarap ang mga ito, at sinabi na tinatanggap niya ang alok ng pinuno ng Order Sect hanggang sa magawa nilang maubos ang buong Dark Spectral Sect, at papangunahan niya ang digmaang ito. Sa kaparehas naman na oras, sa Dark Spectral Sect main cult, ay sinasabi ng pinuno nila na labis siyang nadidismaya, at noong sinabi niya na ngayon na nagsama-sama na ang 700-headed Demonic King ay magagawa na nilang masakop ang buong martial world, at sinabi niya iyon upang pagsama-samahin nila ang kanilang mga lakas. Hindi nito naisip na masyado silang natuwa dahil sa mga maliliit na pagkawagi at paniwalain ang kanilang mga sarili na sila na ang pinakamalakas. Nang napasabi naman ng isa na subalit ang sitwasyon na ito na kagagawa ng Mount Wu Goddess at ng Phantom-Bodied Demon ay isa lamang basta-basta na aksyon, at silang natitira ay alam na alam ang patungkol doon. Nagalit naman ang kanilang pinuno sa sagot nito at sinabi na wala siyang balak na marinig ang nais niyang sabihin, at huwag nilang gawin na magsisi siya sa pagbibigay ng kapangyarihan sa kanilang lahat, at nakakabahala na ang mga nangyayari ngayon. Kaya naman sabi nito na ang lahat ng mga 100-headed Demon King na naririto ay makinig sa kanya. Kailangan nilang buwagin ang lahat ng mga nakakalat na sect division ng mga ito sa iba't ibang mga rehiyon, at ipunan ang lahat ng mga puwersa sa kanilang main base, dahil siya mismo ang papaslang sa mga rebelde na nais na kalabanan ang kanyang Dark Spectral Sect. Kung nais mo na masubaybayan ang mainit-init na kabanata ay yupon lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.